Once again, good morning. Do you have your regular communication with God? Naabatay ka ng regular or constant communication with the Lord? You know, communication is defined as, as an essential part with our relationship with God. Okay? In communication, there are three things involved. Okay? The first is the sender. Second is the receiver. The third one is the message. Kung wala ng tulo, there will be no communication. Okay? That is the basic theory, if you study communication. Okay? Mawala lang usa, there will be miscommunication. Okay? And in our relationship with God, it is important for us to communicate with Him. Communication, in fact, comes from the root word to commune. Okay? Commune meaning to be in touch, to be close. Okay? The more communication we have with God, the more we would get closer to Him. Okay? The more nga makig-commune, okay? The more that we keep in touch, the more we draw ourselves close to God, the more pod nga masuod pud ta sa Ginoo. Okay? A good and solid marriage is built on a strong foundation of communication. Okay? Ang usa ka lig-on nga kaminyoon, gikan na siya or gihimo na siya tungod sa lig-on pod nga pakig-communicate. Kay kung dili ka kabalo mo communicate sa imong asawa or sa imong bana, ayaw pagdahom nga maglahotay ang inyong relasyon o inyong kaminyoon. Thus, communication facilitates deeper relationship with God. Okay? In our gospel, okay, we see Jesus communicating or what we call praying to His Father in heaven. And we have to understand that the scenario prior to this, okay, is when in Luke chapter 10, Jesus commissioned His disciples. He said to them, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome the power of the devil. Okay, and nothing will harm you. So He sent them out. Yang gipadala, okay, ang iyang mga disipulo. And then, the disciples came back happily. Matuningon sila nga, Lord, we use your name and demons flee. Okay? Nang ayo mi og mga sakit, pinagi sa imong ngalan. Nangaulian sila. Matuingon si Jesus sa ila nga, do not rejoice because you have made these things, but rejoice because your names are written in heaven. And then after that, kani dayon ang atong gospel karon. Jesus spoke to His Father in private. And siya nga, I thank you, Father, because you have not revealed these things to the wise and the learned, but you have revealed these things to the childlike. Okay? Jesus gives praise to the Father, and Jesus did not only communicate to the Father to give praise, but He communed with His Father because He longs for His Father in heaven. And it's through this longing that He builds, this deep relationship with God. Tistingi ganina nga, kung kita nga mga anak, dili ta makighinabi or dili ta magkig-communicate sa atong ginikanan. Actually, there will be no relationship na may tabo. Walay closeness. Tanawon nimo nang ginikanan o iyang anak nga magsigi sila istorya kanang ginikanan nga iyang kamustahon iyang anak, kamusta man ka, ali sa dire magistorya sa ta, kamusta naman ka, unsa naman ka nakauyab na ba karon, unsa naman ka bagsak pa ba ka o eskwela pa ba ka. Basta ingana lang nga mga istorya pero ang punto ba nga makigsige kag communicate. Okay? The more you communicate, the more nga deeper relationship ang imong gi-build. Ikumpara nimo sa usa ka anak nga dili siya anad nga makig istorya sa iyang ginikanan. Mao na nga dali ra kaayo nga ang anak pag naa siya problema, pag naay mga
kanang pagsulay mabot sa iyang kinabuhi unya gikinahanglan niya ang iyang ginikanan, dili kaayo siya makaistorya sa iyang ginikanan nga naman wala man siya naanad nga mag-istorya. Okay? Mahibalaan na lang sa ginikanan kay nga naman ning buto na ang maong problema. Okay? Example, ang anak dili magsaba nga gipatawag day ang ginikanan dito sa eskwelahan unya iyang ginikanan kinahanglan nga moadto dito. So naghilom-hilom lang siya. Unya ang eskwelahan syempre nagpaabot, so gipadadag suwat ang ginikanan, pagdawat sa ginikanan sulat, ano nga magkamagsaba nga gipatawag day ko? Mahadlok manggod ko mahadlok ko pa kay basta imo kong bunalan. Manay may tabo basta dili ka mag-communicate. Now, it gets worse. Imbes nga masuod mo, mag-anaw na hinog kalayo na ay rift. Okay? We too must always have this longing or thirst for God in every moment of our lives. Kita pod, labi na kita kay mga Kristohanon, dapat uhaw kaayo ta o dapat kanunay gidtang nagtinguha. Okay? Alang sa Diyos, matag adlaw sa atong kinabuhi. We must always commune with Him, for He is our Father in heaven. Okay? Kinahanglan nga makighinabi ta sa Diyos. What would happen to us if we will not have our regular moments with God or our prayer moments with God? Sa kay may tabo nato kung dili ta mo sangpit sa Dios pinaagi sa pag-ampo. You know, we become empty inside and we become spiritually dry. Kung dili ta makighinabi sa Ginoo, we become spiritually dry. Mamalhan gid ta spiritually. Okay? Mao na bitaw nga nakita og post kagahapon sa Facebook na nagyaw-yaw ba? Ingon siya nga, kung dili mi sa Ginoo manangpit di ay asa lugar may manangpit? Lucifer, tabangi mi Lucifer kay naglinog, wala lugar. Di ba? Pero mo lagi sa akong giingon tong Sunday, ay harta manangpit og makailatas Ginoo kanang panahon nas katalagman. No? But how about sa mga adlaw or sa mga higayon sa atong kinabuhi nga walay problema, walay katalagman, walay sakit, no? Kaya ba nato nga makig-communicate sa Ginoo? Kaya ba nato nga mag-ampo randomly? Kay whether we like it or not, that is our disease. No? Mo na atong sakit. Nga we only communicate with God, we only talk to God if we need something. Okay? Or kung di na gid nato kaya sa atong kinabuhi, aya lang ta makig-istorya. Pero samtang kaya pa nato, ang paningkamot kita sa atong kusog nga ato-atoon lang, no? That's what's happening in our physical families, right? 'Di ba? Ang anak kung mahimo dili na siya mag-istorya sa ginikanan nga mintras kaya pa niya. Kay gusto na niya nga magpakita gid siya nga kaya na ko ni, ako gud ni. Okay? Di na ako kinahanglan sa akong magpapa, kay dako na gud ko. Pero pag magkabulyaso gani, tabangi ko pa. Diba? Sawa pa nakaburos, dako pa kay ngisi. Takas-takas balay, ana ba? Ana, tusik diri, tusik dito. Pag nakaburos na, kay gipaninglang, panindigya kong anak, palaban na din sa magpapadayon. Diba? Pag nakasala, niya maprisuhonon, palaban na sa magpapadayon. Mao gyapon sa Ginoo. You know? Usahay lang tagpalaban sa Ginoo kung nanata sa alanganin nga sitwasyon. Pero hinaot nga dili unta kay mo na gitudlo kanato sa atong ebanghelyo karon nga sama ni Hesus unya gitawag man ita nga Kristohanon kinahanglan nga may sama ta sa iyahang prayer lifestyle. Nga anaay kadaugan o wala, anaa sa maayo o dili nga kahimtang, magpasalamat ta sa Ginoo. Amen? Sa may giingon sa Biblia, in 1 Thessalonians, in everything, give thanks. Okay? Sa tanang panahon, kamo magpasalamat. But it's very sad to say nga ang atong kalibutan karon is a world, okay, that is full of ingrate people. Mga ingrata. Di na ta kabalo magpasalamat. You know? Naay kanta nga ganahan kanako nga
Ingon nga, in Christ alone I place my trust. In every victory, okay, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Okay? Whether naata sa mayo nga kahimtang or wala, magpasalamat ta sa Ginoo. Baskog ka o dili, magpasalamat ta sa Ginoo gyapon. Okay? Let us always have our communication with God. Okay? Let's take time to pray. Labi na karon nga panahon sa Adbyento, and most especially in Lent. But during this time of Advent, okay, we are not just here to wait nga magsiga atong mata o nga maabri ang langit, munaog ang Ginoo nga nagsakay og karwahe. No. While we wait for God, we also build our spiritual life. Amen? Samtang naghulat ta sa Ginoo, atong i-build, no, ang atong spiritual life. Okay? Dili na to pasagdan. Kay mo ba ingon si Christ nga pagbantay, pagtukaw. Unya, lain ra ba na ka na magtukaw ka, unya wa kay gibuhat, makatulog gid ka. Di ba? Mao na nga, while nagtukaw ta, the best thing that we will do is to pray. Okay? If you look back before the suffering of Christ started, okay, in the Garden of Gethsemane, no? Christ prayed. Samtang nga mga tinun-an nangatulog. Ikapila niya gipukaw biya mga tinun-an. Mata mo. Pag-ampo mo. But wala sila nagbali-bali. Okay? That's what Christ did. He prayed. Because why? Because prayer will give us the strength to face the challenges in our lives. And through prayer, we gain this strength and wisdom from God. Okay? Kaya kung dili ta mag-ampo, atong gianan atong kinabuhi nga mag-ampo lang ta sa Ginoo kung natay panginahanglanon. Okay? Og I want to clarify nga dili sayop nga mag-ampo ta kung natay panginahanglanon. That is a good thing. Pero kanang batasan nga aya lang ta manangpit sa Ginoo kay naalanganin nata, that is not a good thing. Okay? Kay buot pasabot sa mga panahon nga kalma ang imong kinabuhi. Walay mga kaguliya o unsa pa nakakulian. Unsa day atong gibuhat? That's the message of Advent. Okay? It's about preparation. Unsa na to pag-prepare if we are spiritually dry? Unsa na to pagbaton og paglaom if we are spiritually dry? Okay? It's not literally nga waiting nga maghulat gyud ka literal. But you prepare yourself. Nga mubalik ang Ginoo, He finds you prepared so that He may say to you, welcome, okay? Well done, good, faithful servant. Sa pagsulti sa Ginoo na, if we are unprepared, gadinanghag lang ang atong agi. Okay? Let's give praise and thanks to Him for all the things that He has done to us. Let us not wait for the time to come where we will look for God because we are already in dire need of Him. Okay? Di ta magpaabot sa panahon nga aya lang ta manangpit lagi sa Ginoo kung natay kinahanglan. Manatay kinahanglan o wala. Manaay good news o bad news. Magpasalamat ug mosangpit ta sa Ginoo. Amen batana. Please stand.